mga 2:00 ng hapon, inanunsyo po ng Presidential Communication Office na nagbitiw na si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education at bilang Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Ito'y magiging epektibo sa 19 of July dahil sabi niya magkakaroon ng 1-month transition period para hindi naman magkagulo sa DepEd, no? At magkaroon ng smooth transition kung sino man ang itatalaga ng presidente bilang kalihim ng DepEd. Inaasahan ba natin ito? Well, opo. Kasi ang katotohanan, nagsalita na si VP Sara nung sinabi niya na ang unit team ay para sa panahon ng eleksyon lamang at tapos na yan at nagpapasalamat nga siya dun sa mga sumuporta sa unit team. Ang basa ko doon, desidido na ang ating Vice President na magbitiw. At totoo naman, siya nagbitiw na. No? Now, ano ibig sabihin nito? Well, ang pagiging miyembro ng kabinete, ibig sabihin, ikaw ay alter ego ng presidente. Ikaw ay extension ng presidente. Ibig sabihin, hindi ka po pwede magkaroon ng sarili mong paninindigan. Lahat ng iyong sasabihin, lahat ng iyong gagawin ay gawain at sabi ng presidente mismo. Yun ang tinatawag na alter ego. Ang correct term talaga dyan is qualified political agency kasi lahat ng trabaho doon sa kalihim mo ay trabaho ng presidente. So ibig sabihin, kapag ikaw ay alter ego ng presidente, hindi ka dapat nagkakaiba sa posisyon ng presidente sa mga pulisiya. No? At alam naman natin na talaga naman pong parang nagkakaiba na sila ng presidente mula nung nagsalita siya na mali ang pag-uusap ng kapayapaan sa panig ng gobyerno at ng teroristang CPP-NPA. Now, hindi lang naman po yun ang dahilan sa tingin ko kung bakit nagbitiw na ang VP Sara. Ang malinaw, hindi na siya kabahagi ng official family ni Presidente, hindi na siya alter ego, at meron na siyang sariling personalidad. Now, tanungin natin, ano kaya yung mga nag-udyok kay VP Sara? Well, siyempre, nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng Presidente. Tingin ko, okay pa rin sila ng Presidente. Pero ang katotohanan niyan, ilang beses na siya inisnab ng ating First Lady. No? Parang 2 beses na yan. Pangalawa, alam naman natin kung gaano ka-impluensya yung pinsan na Speaker of the House. At alam natin na siya'y namuno para sa pagtanggal ng kanyang budget. Sa tingin ko talaga, nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Kaya lang, tinitignan ni VP Sara kung matitiis pa niya na maging kabahagi ng First Family. Now, pero yung mga pangyayari, ito ngayon lamang. Ano ba yan? Isa-isahin natin. Linusog po yung Kingdom of Jesus Christ, no? Ng sandabukal na mga pulis. At alam naman natin na overkill talaga yan. Siyempre, ang Kingdom of Jesus Christ, kilalang supporter ng mga Duterte at dyan pa sa syudad ng Davao. Parang, pwede ba, konting respeto naman, no? Syudad ko to, no? Bakit yun man gagawin to? At matapos yan, ay bago pala yan, tinanggal yung 50 na kapulisan at matapos ang raid sa KYOC, pinalitan pa yung regional director. So parang tinatanggal nila yung power ng kanyang kapatid na mayor ng Davao na magkaroon ng police power kumbaga sa syudad. Malaki po yan. Okay? Bukod pa dyan, ano pa? Well, nandyan po yung inkwentro ngayon sa Scarborough Shoal. Yung inkwentro kasi sa Scarborough Shoal, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nga po nakapagpadala ng tubig at inumin yung ating hukbong sandatahan sa China kasi hindi sila nagbigay abiso, no? At siguro nagdala rin ng mga repair materials na hindi pinayagan ng China. Abay nagkaroon tuloy ng inkwentro. At hindi gaya nung dati na water cannon lang nangyayari, talagang pinigil sila kasi ang report naman na nanggaling sa Chinese side, merong 6 na mga maliliit na bangka na tangkang pumasok doon. At sa kauna-unahang pagkakataon din, Philippine Navy po ang nagdala ng pagkain. Ibig sabihin, gray ship. Mga bapor na pandigma ang